Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Sandro. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Samar. Kadyo at Sandro, ipagliban nyo na muna ang pagligo sa sapa. May nabalitaan kasi ako na inaswang sa bahaging yon. Nakaligtas naman ang biktima. Pero baka magiging malala ang mangyayari sa susunod. Kamunti ka na yung anak ni Kumare. May poso sa kabilang sityo. Doon na muna kayo makiligo. Pareho namang tubig yon. Wika ni Lola Celestina sa magkaibigang Sandro at Kadyo. Ano po, Lola? Meron po pala? Kailan po ba yun nangyari? Parang hindi ko naman nadinig yung balitang yan, Lola. Baka naman tinatakot mo lang kami para hindi kami makagala. Kayo naman, parang wala kayong tiwala sa amin eh. Kahit makasalubong pa namin yung aswang na yan, matatalo namin siya. Nakakalimutan mo yata, Lola, na isa kaming mamumuksa. Pabirong wika ni Kadyo. Abay, lokong batang ito. Kaya ka napapahamak kasi ayaw mong makinig. Basta, wala mo nang maliligo ng sapa sa inyong dalawa ha. Ikaw naman, Sandro, ikaw lang ang matino sa inyong dalawa. Kung sakaling sosobra itong apo ko, huwag kang mahiyang bigwasan para matauhan. Buling wika ng matanda. Naku, grabe ka naman yata sa apo mo, Lola Celes. May pagkakataon po na napapasobra sa pagiging pasaway si Kadyo. Pero maingat naman po yung taong yan. Tugon ni Sandro. Aba oo, nag-iingat nga. Ilang beses na yang umuuwi na maraming problemang dala. Huwag niyo talagang subukang gumawi sa sapa. Lalo na sa pilapil upang maiwasan na rin ang anumang engkwentro kay Ben-Hur. Ang usap-usapan ng mga tao na baka ang matandang yon ang aswang na sumubok mambiktima. Malay natin, wala namang nakakakilala sa taong yon. Ay naku, Lola. Yang ka na naman sa pakikinig sa mga usap-usapan ng iba eh. Kung makapagsalita kayo laban kay Mang Ben-Hur, parang ang sama-sama naman niyang tao. Kayo na rin yung nagsabi na walang nakakakilala sa taong yun. Kaya wala tayong karapatan na magsalita ng tapos. Ang bigat pa naman ng paratang niyo. Aswang talaga? Alam mo, Kadyo, malapit na kitang kutusan. Palagi ka na lang may nasasabi kapag nagsasalita ako. Hindi ba pwedeng makinig ka na lang at sumunod? Para sa kaligtasan niyo rin naman ito. Ay nako, umiinit lamang ang ulo ko sa usaping ito. Lumakad nga muna kayo. Bumili ng niyog panggata sa lulutuing bilo-bilo at biko bukas. Magkakaroon ng salo-salo sa tiyahin mo. Kaya mabuti na ring may aabot tayong pagkain kahit papano. Siya nga pala, Sandro. Kailan ka ba susunduin ang papa mo rito? Tanong ni Lola Celestina. Lola, mukhang dito po muna ako eh. Wala kasing balita mula kay Papa. Baka hindi rin yun pinayagang lumiban sa trabaho. Gano'n naman po talaga yung sekyu eh. Mahirap makaliban lalo na kung walang kapalit na pwesto. Ayos lang po ba na dito na muna ako? Tugon ni Sandro. Ay nako, walang problema. Mas mabuti nga na nandito ka para mabawasan ang iisipin ko kay Kadyo. Kahit papano, may kasamang matino. O siya, kay paring Remy kayo makisuyo ng nyog ha. Yung panggatawag buko. Sira ulo pa naman itong si Kadyo. O balula naman, ako na lang palagi yung nakikita mo. Lalakad na ho kami, pero baka matagalan ha. Sasadyain pa po namin si Mang Opong para sa kalabasa. Ngayon daw po kasi siya mag-aani. Binayaran ko na kaya sayang kung hindi ko kukunin.
Wika ni Kadyo. Nagpunta sina Kadyo at Sandro sa nyoga ni Mang Remy. Pagkatapos makabili ng iilang nyog, dumiretso sila sa taniman ni Mang Opong. Lumipas ang mga sandali na wala pa ring nagpapakitang may-ari. Nakakahalata na rin si Sandro na tila iba ang pakay ni Kadyo. Tinignan niya ang mga pananim. Wala pang ni isang bunga ng kalabasa. Gusto sana niyang magtanong, ngunit naunahan nang makita si Mang Benhur sa unahan. Papalapit sa kinalalagyan nila habang may dalang malaking kalabasa. Napatitig naman si Sandro dahil ito ang unang beses na nakakita ng ganong kalaking gulay. May hahalin tulad sa laki ng gulong ng sasakyan. Nahirapan pa nga sa pagkarga ang matanda. Tinawag ito ni Kadyo at kinausap. Uy, Tatang Benhur, mukhang malaki yung kalabasa ninyo ah. Saan niyo naman po nakuha yan? Tanong ni Kadyo. Uy Kadyo, tama bang kausapin natin yung matandang yan? Siya pa naman yung sinasabing, alam mo na, baka mamaya biktimahin tayo niyan. Wika ni Sandro. Pasikretong sinabihan ang kaibigan. Wala ka talagang pinagkaiba kay Lola Celestina at sa mga tao no? Magtiwala ka lang sa akin. Mabuti siyang tao. Tatang Benhur, bibiling ko na po yan. Nahihirapan kayong magbitbit Wika ni Kadyo. Ibinaba ni Tatang Benhur ang dalang kalabasa at tumingin sa dalawang binata. Tumagal ang pagtitig kay Sandro na naging dahilan upang mailang. Kung hindi pa sumingit si Kadyo ay patuloy itong tititig. Manong, magkano po ba yung benta ninyo? Piso at 25 sentimo ang pera ko. Pwede na po ba ito? Benta nyo na po, Manong. Malayo pa yung uuwian nyo. Mabigat yan. Baka hindi nyo kayanin hanggang bahay. Dadagdagan ko pa po ng 25 sentimo. Wika ni Kadyo. Ang kalabasang dala ko, pwedeng ipagbili ngunit ang nakapaloob dito, hindi. Kaya pasensya ka na binata. Tugon ng matanda. Muli nitong kinarga ang kalabasa at saka nagsimulang humakbang. Sinundan ito ni Kadyo at patuloy sa pakikipagnegosasyon kahit hindi sumasagot si Tatang Benhur. Habang si Sandro naman napatuloy ding sumusunod. Nagtataka sa dinaanan dahil malayo pa ang tahanan ng matanda. Ngunit makalipas ang ilang sandali, bumungad ang isang munting kubo. Maligayang pagdating sa tahanan ko. O sige, maupo muna kayong dalawa at may pag-uusapan tayo. Wika ni Tatang Benhur. Nilapag nito ang bitbit na kalabasa sa tabing mesa at saka umikot sa likod ng kubo. Nagtaka si Sandro sa kilos ni Kadyo dahil para bang kabisado nito ang lugar. Pasimple itong kumuha ng upuan sa silong ng kubo. Inayos ang isa pang mesa. Pumasok sa loob ng tahanan at kumuha ng maiinom. Inaya pa nga siya pagkatapos. Kadyo, ano bang ginagawa mo? Sandali, magkakilala ba kayo ni Tatang Benhur? Tanong ni Sandro. Habang hinihintay ng binata ang sagot ng kaibigan, binalikan sa isipan ang mga sandali na dinidepensahan nito ang matanda laban sa salita ng mga tao. Naintindihan niya noon na ayaw lang makasakit ng kapwa. Ngunit sa kilos ngayon ay nagdududa na ito. Ilang sandali pa ang lumipas. Bumalik si Tatang Benhur. May nakasunod na mga asong gubat. Hawak na matanda ang tali at sa puntong binitawan. Kagad sumugod ang mga ito.
Nataranta namang umakyat sa puno si Sandro para makaiwas. Samantalang matapang namang hinarap ni Kadyo ang mga ito. Gamit ang lakas at diksi, nagawang sabayan ang mga atake hanggang sa isa-isang naitumba. Tuwang-tuwa si Tatang Benhur sa tabi. Pumapalakpak pa ito at pinupuri si Kadyo. Ganyan nga bata, matagal na ang huli nating pagsasanay. Pero naipamalas mo pa rin ang galing pagdating sa pakikipaglaban. Mahusay ka. Wika ni Tatang Benhur. Paano bang hindi huhusay? Ang galing ng aking maestro. Siya nga po pala. Formal kong ipinapakilala sa inyo. Ang kaibigan ko si Sandro. Ikaw na po yung bahalang humusga, Maestro Benhur, ha? Tugon ni Kadyo. Hindi maintindihan ni Sandro ang takbo ng pangyayari. Dahan-dahang napaatras ng makaramdam, kaya lang mabilis na humarang ang isang asong gubat. Nagulat pa ito dahil bigla na lamang itong lumitaw. Bumaling sa kabilang bahagi upang makaalis, ngunit hindi pa rin makadaan sa muling pagharang ng nilalang. Dito na napansin sa bawat pagkumpas ng kamay ng matanda ay may asong gubat na bubungad sa kanya. Bata, huwag mo nang balaking umalis. Hindi mo rin magagawa dahil ayaw kong lisanin mo ang lugar na ito. Kadyo, bigyan mo nga ng maiinom at makakain ang kaibigan mo. Kausapin mo rin para maging kalmado. May kukunin lamang ako sandali at babalik din kagad. Wika ni Tatang Benhur bago pumasok ng tahanan. O ito, mani at saka tubig. Hindi pa nagluluto si Tatang Benhur eh. Kaya yan muna yung pagtiyagaan mo, ha? Wika ni Kadyo. Tinitigang mabuti ni Sandro ang kaibigan. Nang magkaideya, bigla niya itong sinampal sa pag-aakalang napasa ilalim ng mahika ni Tatang Benhur. Ba't sira ulo ka? Ang lakas ng kamay mo. Alam kong nagtataka ka na kung bakit naging ganito yung takbo ng pangyayari. Sa katunayan, mag-aaral ako ni Tatang Benhur. Huwag mo lang sasabihin kay Lola Celestina, ha? Para hindi ako malagot. Pasensya na rin kung nilala kita rito. Kailangan kasi ng karagdagang mag-aaral eh. Ang lakas ko, hindi tugma sa gamit kaya naghahanap ng iba. Ikaw yung natipuhan ni Maestro kaya pasalamat ka. Hindi lahat ng tao pinagpapala ng ganito. Wika ni Kadyo. Mas lalo lamang naguluhan si Sandro sa mga sinabi nito. Wala itong ideya kung ano ang nais nitong tumbukin. Teka nga Kadyo, ano bang mag-aaral? Sinong maestro? Anong ako ang natipuhan? Hoy Kadyo, umayos ka nga. Kung isa itong biro, pues hindi ako natutuwa. Umuwi na tayo bago makabalik yung matandang yun. At kung ano pa yung gagawin sa atin. Tara na! Wika ni Sandro. Sandro, hindi tayo aalis sa lugar na to. Dahil maya-maya lang magsisimula na yung pagsasanay. Maganda ka. Dahil kapag nagbigay ng hudyat si Maestro Benhur, naku, wala nang atrasan to. Tugon ni Kadyo. Nataranta si Sandro nang bumalik si Tatang Benhur. Dala ang isang libreta. Walang nakasulat sa pabalat. Ngunit nagtataka ito dahil bahagyang nakaramdam na matinding puwersa. Para waliwanagan ka bata, plano namin ni Kadyo ang lahat ng ito. Siguro binanggit niya sa iyo na naghahanap ako ng karagdagang mag-aaral para sa isang mahalagang tungkulin. Noong una pa lamang kitang makita, nakuha mo kagad ang atensyon ko. Nararamdaman ko sa iyo na may puwang ka sa larangang ito. Hindi mo maiintindihan sa ngayon
Pero kung hahayaan mo kaming gabayan ka, unti-unti mong mauunawaan ng lahat. Wika ni Tatang Benhur. Hindi nakapagsalita si Sandro ng mga sandaling yun. Nanatiling tahimik habang iniisip kung paano maiintindihan ang mga nangyayari. Tama nga si Lola Celestina. Kailangan mo na matinong kasama ka, Dio. Kasi nahahawaan ka na sa kabaliwan na matandang yan eh. Magsama kayong dalawa. Wika ni Sandro. Kumaripas ng takbo ang binata. Subalit pagkarating sa kalayuan, nagulat na lamang nang muling nakaharap si Tatang Benhur. Pagkalingon naman, bumungad ang papalapit na si Kadyo. Sandro, walang nababaliw sa ating dalawa. Sadyang sila ang may mali. Ang mga taong yun, kabilang si Lola Celestina, hindi naiintindihan kung anong klase ng tao si Tatang Benhur. Marami silang nasasabi dahil wala naman silang ideya eh. Ang totoo niyan, isang mabuting tao si Tatang Benhur na may malawak na kaalaman pagdating sa salamangka at lihim na karunungan. At para sa kaalaman mo, wala siyang kinalaman sa nababalitaang pambibiktima ng aswang. Siya pa nga yung gumagawa ng paraan para mapuksa ang mga ito. Pare, maniwala ka sa akin. Pangungumbinsi ni Kadyo. Iho, hindi kita masisisi kung pinaniniwalaan mo ang mga sabi-sabi tungkol sa akin. Kahit sino pwedeng makaisip ng ganon, lalo pat kung makakita ng taong mag-isa sa buhay. Hindi nakikipag-usap sa mga tao at nakatira pa sa kagubatan. Pero kung bubuksan mo ang iyong isipan at puso para kilalanin ang matandang ito, malalaman mo rin ang totoo. Wika ni Tatang Benhur. Nang marinig ito mula sa matanda, tila ba may kung anong humaplos sa kamalayan ni Sandro para pagbigyan. Napansin na lamang na sumama ito pabalik ng tahanan. Dito na ipinaliwanag ng mabuti ni Kadyo ang nangyayari. Maliban sa mga sinabi kanina, ipinakilala rin ang katauhan ni Tatang Benhur. Lumad o isang katutubo sa lugar si Tatang Benhur. Bagaman walang permanenteng tirahan dahil palaging palipat-lipat, nagawa ring makatagpo ng maayos na tahanan. Siya lamang ang mano-manong nagtayo ng kubo at piniling sa kagubatan upang malayo sa anumang ingay ng mga tao at para na rin mapalapit sa mga espiritu ng kalikasan na silang kasanggat itinuring na kaibigan. Simulat sa pool, ang mga ito na ang nakakausap at kakwentuhan sa mga bagay-bagay. Sila din ang nagturo ng mga pamamaraan pagdating sa usaping salamangka at silang kaensayo kapag nakakatuklas ng bagong kakayahan. Bukod dito, si Benhur ang tumutulong sa bawat madidinig na saklolo. Kung pag-uusapan ang bali-balita ng mga tao tungkol sa kanya, isa lamang itong salitang walang katuturan. Ang pasimuno nito ay ang babaeng nakaengkwentro ni Tatang Benhur noong araw. Sinalakay ito ng aswang. Ngunit si Tatang Benhur, bilang tapat sa tungkulin at walang pinipiling tulungan, dali-daling sumaklolo. Hindi nakita ng biktima ang itsura ng sumalakay na nilalang. Ngunit malinaw nitong naaninag ang itsura ng matanda. Kaya magmula ng araw na yon, nadagdagan ang istorya at pinaniwala ang aswang nga ang matanda. Hindi na lamang ito pinansin dahil ayaw nang makipagsagutan sa mga taong sarado ang kaisipan para sa katotohanan. Kung ganun, paano naman kayo nagkakilala ni Tatang Benhur? Ano naman yung sinasabi mo kanina
Na mag-aaral ka, tapos siya ang maestro. Tanong ni Sandro. Nangyari yan noong naligaw ako sa gubat. Tapos, napaglaruan ako ng tikbalang. Paikot-ikot ako sa isang lugar. Hindi na makalis. Humingi ako ng saklolo. Sumigaw ng sumigaw hanggang sa dumating si Tatang Benhur. Kung naroon ko lang sa sandaling yun, mapapahanga ka sa taglay niyang galing Aba, kinumpas lang yung mga kamay. Tapos napasuko na yung tikbalang. Magmula ng araw na yun, naging kuryoso ako. Pumupustit pa nga sa tahanan niya para makasilip Hanggang sa nagpresenta siyang maturuan ako. Ang kulit ko kasi. Marami na akong natutunan mula kay maestro. Pero limitado yung kakayanan. Kaya nang makita ka niya nakasama ko, nagtanong tungkol sa'yo. Ang sabi ni maestro, ikaw daw yung nagtataglay ng mga katangian para mapagbigyan ng gamit Pare, magtiwala ka sa akin. Pagbigyan mo si Maestro Benhur. Sigurado ako magugustuhan mo yung magiging takbo ng pangyayari. Sandali nga lang. Hirap nga akong unawain yung lahat ng to Tapos ikaw naman dyan, wala kang tigil sa pangungumbinsi. Ano ba talaga yung ginagawa ng Tatang Benhur na yan? Isa nga siyang salamangkero na malawak ang kaalaman sa salamangka. Isang kumpas lang ng kamay, mag-iiba yung anyo ng isang bagay. Basta, marami pa kagaya nito Tignan mong maigi. Wika ni Kadyo. Inayos nito ang sarili. Pumwesto at sinimulang ilagay sa konsentrasyon ng pag-iisip. Sinimula ng pagkumpas ng mga kamay mula sa pagiging mabagal hanggang sa unti-unting pagbilis habang tinititigan ang bato sa unahan. At sa isang iglap lang, ang malaking bato ay nawasak. Muling ikinumpas ang mga kamay. Ang patong-patong na mga kahoy ay naging tuyong dahon na. Napatayo sa gulat si Sandro. Biglang napatitig pa sa kaibigan. Ang angas pare. Paano mo nagawa yun? Paturo nga ako. Gusto ko rin matuto niyan. Wika ni Sandro. Si Tatang Benhur ang sumagot nang madinig niya ang sinabi nito. Ako ang magtuturo, pero hindi salamangka. Higit pa sa isang salamangkero ang kakayahan mo, Sandro. Kaya ibang bagay ang ituturo ko sa iyo. Halika, nang masimulan natin. Wika ni Tatang Benhur. Sa ideyang magkaroon ng kapangyarihan, pumayag na ang binata. Nakalimutan ni Sandro ang tungkol sa buhay sa labas. Nahulog ng tuluyan ang isipan sa mga turo ni Tatang Benhur. Binigyan ito ng 2 libretang may nakapaloob na mga aral tungkol sa paraan ng pagpuksa ng aswang at mga elemento. Matapos matutunan ang lahat, umusad sa 2 yugto ang binata. Sinubok na maestro ang lakas ni Sandro, hindi lamang sa pisikal, maging sa espiritual. Katapat dito ang kaibigang si Kadyo, mula sa mano-manong labanan sa paggamit ng mga sandata at laban na gamit ang isipan. Sa loob ng mga araw, nakitaan ng potensyal at malaking pagbabago ang binata. Hindi nagkamali ang gamit sa pagpili ng tao para sa kanya. Ilang araw pa lamang ang lumipas, ngunit natutunan na ni Sandro ang mga dapat. Pagkatapos ng ilang pagsubok, nalinang at naging mahusay. Binabati kita, bata. Panahon na rin para ipagkatiwala sa iyo ang mutya. Ito mismo ang pumili sa iyo kaya wala nang rason para patagalin pa. Wika ni Tatang Benhur. Inilabas mula mismo sa malaking kalabasa ang isang telang maayos na nakabalot. Pagkatanggal nito, bumungad ang isang buto. Buto ng kalabasa na naging bato.
Napakurap pa ng ilang beses si Sandro. Sabay tingin kay Tatang Benhur at Kadyo. Gusto sanang matawa ngunit nang makitang seryoso ang mga kasama, pilit itong nagpigil. Natawa ka ano? Pasensya na, pero hindi kami nagbibiro. Sandro, ito ang mutya ng kalabasa. Maliban sa mga natutunan mo mula sa pagsasanay natin, magbibigay ng karagdagang lakas ang proteksyon ng mutsyang ito. Kunin mo at damhin ang kapangyarihang taglay. Wika ni Tatang Benhur. Buong puso itong tinanggap ni Sandro. Naramdamang kagad ang puwersa mula sa mutya. Nanunuot sa bawat ugat ang lakas. Kasabay nito ay ang pagkapansin na tumatalas ang paningin, pandama at pandinig. Magmula sa araw na ito, ituring mo ang iyong sarili na isang manunugis. Gamit ang mga natutunan sa ating aralin at sa pamamagitan ng mutsyang yan, kaya mo nang harapin ang anumang banta ng aswang, elemento at iba pa. Oras na rin para umuwi kayo sa inyo dahil ilang linggo nang naiwan ang inyong lola. Huwag lang din kayong mag-alala dahil ginamitan ko siya ng mahika para hindi mamalayan ang pagkawala niyong dalawa. Huling wika ni Tatang Benhur. Umuwi ng tahanan ang dalawa. Wala namang sinabi si Lola Celestina sa ilang linggong pagkawala nila na para bang walang nangyari. Nagpatuloy ang buhay ng magkaibigan. Ngunit sa pagkakataong ito, may malaking pagbabago dahil sa ginagampanang tungkulin. Sila ang nagsisilbing tagapagtanggol ng mga biktima ng iba't ibang elemento at aswang. Ngunit kung elemento ang nakakalaban, kagaya ng engkanto at lamang lupa, si Kadyo ang kakaharap. Kung aswang naman ay si Sandro ang kakalaban. Dahil ito sa larangan na kanilang sinanay sa ilalim ng pagtuturo ni Tatang Benhur, binabase nila ang kakayahan ng bawat isa. Nang mga panahong ito, mas naging talamak ang pambibiktima ng mga aswang, kaya mas naging aktibo si Sandro. Kahit na ganun, kasama pa rin si Kadyo para makatulong sa ibang pamamaraan. Kayong dalawa, wag na muna kayong maglalakwatsa ha. Ngayon lang galing ako sa tindahan. Nabalitaan ko yung pambibiktima ng aswang sa kabilang sitio. Diyos ko, patay na yung biktima. Ang bata pa naman sana. Sandali, napapansin kong napapadalas yung paglabas nyo, Kadyo at Sandro ha. Ano bang pinagkakaabalahan ninyo? May hindi ba kayo sinasabi sa akin? Tanong ni Lola Celestina. Ay naku, si Lola naman parang hindi alam yung lakad namin eh. Saan pa ba? Eh di sa sapa lang naman. Papalipas kami ng oras ni Sandro eh. Naliligo tapos nanguhuli na din ng isda. Inulam pa nga natin kaninang agahan eh. Tugon ni Kadyo. Siguraduhin nyo lang talaga. Kasi kapag may kalokohan kayong ginagawa, may makakalbo talaga ako. Walang lalabas ngayong araw ha. Wika ni Lola Celestina. Dali-dali naman itong umalis para ipagpatuloy ang mga gawaing bahay. Uy Sandro, huwag kang mag-alala. Tuloy pa rin naman yung lakad natin mamaya eh. Ako nang bahala kay Lola. Wika ni Kadyo. O ikaw, gagamitan mo na naman ng mahika. Kadyo, baka makahalata na siya ha. Saka wala pang masamang epekto yung ginagawa mo. Ilang beses mo nang ginagamitan si Lola para lang makatakas tayo sa kanya eh. Tanong ni Sandro. Huwag kang mag-alala. Walang masamang epekto to. Magtiwala ka lang sa akin. Hindi rin naman pwedeng dito lang tayo habang malayang nakakagalaw yung aswang dyan sa tabi-tabi.
Basta, ako ang bahala kay Lola. Wika ni Kadyo. Makalipas ang ilang sandali, pagkatapos lapatan ng mahika ni Kadyo si Lola Celestina, nagmamadali nang umalis ang dalawa. Pinuntahan nila ang itinurong direksyon ng tangan, kung saan kasalukuyang naghasik ng kasamaan ang isang aswang. Pagkarating, hindi pa ganong napuruhan ang mga biktima. Kagad namang ginamitan ng mahika ni Kadyo upang makatulog ang mga ito at hindi masaksihan ang mga mangyayari. Habang si Sandro naman sa kabilang banda, inihanda na ang sarili para kontrahin ang mga nilalang. Dinala ang aswang sa bahaging malayo sa kinalalagyan ng mga biktima. Dito na sila nagtuos. Madaling natapos dahil hindi hinayaang makalaban. Lahat ng mga pag-atake ay kay Sandro. Tumagal lamang ng ilang segundo ang nilalang. Alam mo, Sandro, sakto din yung lugar, no? Pwedeng dito na natin mismo ilibing yung mga aswang na yan. Wika ni Kadyo nang makahabol. Pinagtulungan nilang sunugin ang katawan ng aswang. Pagkatapos ay inilibing ang mga natirang abo. Nang mga sandaling yun, ang buong akala ng dalawa, ito na ang magiging huling engkwentro. Dahil lumipas pa ang maraming taon bago muling napasabak sa labanan. Kasagsagan ng Semana Santa nang muling makadinig ang magkaibigan ng pambibiktima ng aswang. Matagal na rin noong huling pakikipagharap sa nilalang. Nabuhay naman ang samut-saring pamahiin na silang pinaniniwalaan ng lahat na dahilan ng kaganapan kagaya na lamang ng Kadyo, Sandro, siguro naman nabalitaan nyo yung nangyaring pambibiktima ng aswang sa kabilang sitio. Diyos ko, malapit na yun sa atin. Ito na siguro yung sinasabi ng mga kaninunuan natin na sa tuwing sasapit ang Semana Santa, maglalabasan ang mga kampo ng kadiliman. Maghahasik ang mga ito. Sasamantalahin ang pagkakataon na walang magpoprotekta ng sanlibutan dahil patay ang Diyos. Kaya kayong dalawa, baka pwedeng tumigil muna sa pagiging gala. Nangangamba na ako na baka makasalubong nyo sa daanan yung aswang. Wika ni Lola Celestina. Alam mo, Lola, matutuwa na sana ako kasi kahit papaano nakakalimutan nyo yung tungkol kay Tatang Benhur na palagi niyong bukang bibig. Tapos ito na naman, pamahiin, patay ang Diyos. Lola, hindi namamatay ang Diyos. Isang beses lang siyang namatay, ano? Noong kakasimula pa lang ng mundo, 1,000 taon na ang nakakalipas. Hindi naman yun taon-taon. Grabe naman kayo sa Diyos natin. Tsaka Lola, palapitin mo kamo yung mga aswang na yan sa akin. Kahit ilan pa sila, kahit magtulungan, matatalo namin ni Sandro. Tugon ni Kadyo. Hampas ng walis tingting ang natanggap ni Kadyo mula sa matanda. Umayos naman ang binata upang hindi na maulit. At sira ulo ka talagang bata ka, ano? Saan ka naman nakahugot ng kayabangan? Sa aso pa nga lang nauuna ka pang tumakbo. Aswang pa kaya? Kadyo, huwag mong hinahamon yung mga kampo ng kadiliman. Dahil sa oras na madinig ka, susugod sila at hindi hahayaang mabuhay ang taong nagsasalita laban sa kanila. Siya nga pala. Oo nga, ano? Baka si Tatang Benhur pa rin yung aswang na yan. Grabe na talaga yung matandang yon. Wika ni Lola Celestina. Napakamot na lamang sa ulo sina Sandro at Kadyo nang maalala na naman ng matanda ang tungkol kay Tatang Benhur. Dali-dali nilang iniba ang usapan. Lola, pwede pa naman pong maligo, ano? Wala pa naman pong 3:00 eh. Sasapa lang po muna kami, ha. Magtatampisaw saglit.
Wika ni Sandro. Oo, pwede pa. Basta umuwi kayo bago mag-3 ha. Oras yan ang kamatayan ng Diyos. Kaya dapat nasa tahanan na ang lahat para maiwasan ang anumang banta ng kapahamakan. Wika ni Lola Celestina. Nagpunta ng sapa ang magkaibigan. Hindi para maligo, kundi para magmanman sa paligid. Sa pagkakataong ito, naaktuhan ang isang matandang lalaking pabalik-balik sa lugar. Sinadya talagang mapadaan sa mismong bakuran ng tahanan na merong buntis. Binantayan nila ang kilos ng akmang papasok, saka gumawa ng hakbang sina Sandro. Sumigaw si Kadyo upang maagaw ang atensyon na matanda. Nang makitang papalapit sa kinalalagyan ay siya namang pagkaripas ng takbo, papunta sa kabilang bahagi ng sapa. Lumusong ito ngunit hindi na nila nakitang umahon. Kahit saang banda, hindi na mahagilap. Huwag mong sabihing naging isda yung matandang yun? May ganun bang klase ng aswang? Ang alam ko lang kasi, pwedeng magpalit ng anyo kagaya ng kambing, baboy, aso o ibon. Pero maging isda? Teka nga, makakuha nga ng pana. Baka sakaling mahuli ko yun at iihawin ko lang. Wika ni Kadyo. Oy Kadyo, isang tabi mo nga muna yung pagiging palabiro mo. Mukhang nakahanap din tayo ng tutulungan. Maganda ka dahil babalik tayo mamayang gabi. Sa bahay na yan. Hindi dito nagtatapos ang kilos na matandang yun. Tugon ni Sandro. Pagsapit ng gabi, nakaabang na sa hindi kalayuan ang dalawa. Nagmamatiyag, tinalasan ang paningin at pakiramdam sa banta at amoy ng aswang. Ilang oras din ang lumipas bago may napansin sa paligid. Sa kabilang bahagi ng kakahuyan, naaninag nila ang anino ng aswang. Dahan-dahan itong gumagapang papunta sa tahanan. Kumilos na rin sina Sandro para mapigilan ang anumang binabalak na kasamaan. Habang si Kadyo naman, pumwesto malapit sa tahanan, pinoprotektahan ang nasa loob gamit ang kanyang salamangka. Samantalang si Sandro ang pisikalang nakikipagtuos sa nilalang. Hindi biro ang taglay na lakas ng aswang dahil ilang beses tumilapon ang binata. Nahirapan itong tapatan sa mga unang sandali ang mga pag-atake. Dahil na rin sa bilis, tinatamaan siya ng pagkalmot, kinakagat pa, ngunit dahil sa tangan ay walang natamong sugat. Nang makatsyempo, dito pinakitaan ni Sandro ng kalupitan. Dinampot niya ang nabitawang itak at saka sinugod ng taga ang nilalang. Hindi nakapalag dahil diretsyong bumaon sa katawan ng patalim. Paulit-ulit pang tumagos hanggang sa bumulagta na lamang sa lupa na parang lantang gulay sa dami ng sugat. Nangisay na lamang ito at hinintay ang kamatayan. Sa pagkakataong yun, dumating naman si Tatang Benhur. Kagad itong sinalubong ni Sandro upang batiin ang maestro. Napadaan lang ako. Sandro, naramdaman ko kasi ang puwersa ng mutya at enerhiya ninyo. Kaya sumilip na rin sa nangyayari. Walang kupas ang kagalingan yung dalawa ha. Ilang taon na ang nakalipas magmula noong naturuan ko kayo. Habang mas tumatagal, mas lalo pa kayong humuhusay. Ipagpatuloy nyo lang yan. Wika ni Tatang Benhur. Ay naku, sa akin ayaw magpakita. Pero kay Sandro, ay, nakakatampo ka naman maestro. Naroon ako sa tahanan ng buntis. Hindi man lang ako dinaanan. Kundi ako sumunod dito, hindi ko pa malalaman. Wika ni Kadyo.
Huwag ka nang magtampo. Ikaw pa rin naman ang kauna-unahang kong mag-aaral. Pero mas paborito ko si Sandro. Hindi, biro lang. Baka umuwi kang luhaan. O siya, babalik na ako dahil may naiwan pa akong gawain. Magpahinga na kayong dalawa. Gabi na rin. Ilaan niyo ang natitirang araw nitong Semana Santa para magdilay. Lalo ka na, Kadyo. Mukhang mas marami ka pang nagawang kasalanan kesa kay Sandro eh. Wika ni Tatang Benhur bago tuluyang lisanin ang lugar. Pagkatapos ng pag-uusap, ang bangkay naman ng mga aswang ang binalingan. At sa paglipas ng panahon nanatiling lihim sa pagitan nila Sandro, Kadyo at Tatang Benhur ang kanilang ginagampanang tungkulin. Sa sanib puwersa ng salamangka at mutya, nakakakilos sila ng hindi nalalaman ng kahit na sino. Patuloy sa pamumuksa ang magkaibigan. Hindi rin tumigil sa paggabay ang kanilang maestro hanggang sa ang mga nilalang na mismo ang umiwas na mapagawi sa lugar upang hindi sila makaharap. Alam ng magkaibigan na nagtanda na ang mga ito. Ngunit kahit ganun pa man, patuloy pa din sila sa pag-iikot sa lugar para maprotektahan ang mga tao. Walang pinapatawad si Kadyo at Sandro. Walang labang inaatrasan. Kahit laban pa yan sa pinakamalalakas na nilalang at engkanto. Lahat ng ito ay dahil sa dalawang mag-aaral ng mahusay na ermitanyo. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.